Ano sabi? Sa harap ng mga mamamahayag ay nagpasaing si Secretary Chu Laurel. Yan, yan po. Nalagay po natin sa rice cooker, ha? Oh, yan. Isasaing po natin ito nang hindi na natin lalagyan ng tubig. Ba, teka. Ayan, naluto. Ang galing ah. Galing, luto na. Yan. Kakainin na po natin, ha? Dapat pagka papakita mo. Pero parang wala kayong ulam, sir. Walang ulam. Binudburo naman lang, sinatgan mo man yung iodized Ang salt. sabi nila, ito pong kanin na ito, kahit walang ulam, pwedeng kainin. Patunay lang na ito ay masarap. Tinan mo, sabi ni si Secretary Chu Laurel. Sabi ni Secretary Chu Laurel. Ano ba itong ginagawa natin ito? Bakit wala ba tayo kaulam mo? Hindi nyo man lang kami binigyan ng tuyo eh. Oo nga. Pero kayong mga Taga-Luzon, Quezon City, meron namang malapit na Visayas dito, di ba? Visayas sabi nyo? Pwede na rin daw mabili ang 20 pesos na bigas sa Visayas Avenue. Ayun! Sa May 2 naman. Sa May Kadiwa Center ata yan. Sa Friday, dyan sa may malapit sa DA. Ha? Pero meron palang binabanggit si Secretary Chu Laurel na ito pala ipagpapaalam pa sa COMELEC. Ipinagpaalam na nila. Ganon? Humingi sila ng exemption sa COMELEC. Kasi nga, di ba, sabi natin, baka naman kayo Pero wala pa raw paratangan ng vote buying. Meron na. Meron na ba? Kasi parang nasa balita na narinig ko kayo na, sabi na, pinapaliwanag niya, kung sakasakaling hindi ba, baka after elections na raw. Para meron ganun namumonitor akong balita kanina eh. Ganun ba? Hindi pa raw sigurado na talagang may bibigay bago mag-eleksyon. Statement niya. In-schedule na nila ng May 1 eh. Wala bang tinig si Secretary Chu Laurel? Secretary Chu Laurel. Ewan ko lang. Habang ako'y nasa biyahe kasi kayo, nakikinig ako sa mga newscast, yun ang kanyang nagiging paliwanag. Ihingi pa nila ng Ihingi pa rin ng clearance. At kung hindi raw mabibigyan ng clearance, ay baka pagkatapos pa ng eleksyon maibigay yan. Kasi nga napaparatangan silang gagamitin sa eleksyon eh. Kaya medyo kumambyo ng content, Nelson eh. Kumambyo. Sabi, nabanggit nga kasi yung COMELEC mahigpit sa vote buying, di ba? Kasi may tuturing daw nila na yan. Tsaka di ba, hinihingi ng exemption sa COMELEC lahat eh. Pati yung ayuda, di ba? Hinihingi ng exemption. Ayan, yung AX, lahat yan hinihingi eh. So ito, ihihingi mo part din talaga ng exemption to sa COMELEC kasi maglalabas ka ng ilan bang bilyong peso to? 5? Malaki. Basta bilyon pesos ang gagastusin dyan. At dahil dyan, Nelson, mukhang narinig nila ang ating rekomendasyon. Anong narinig? Anong sabi? Sa harap ng mga mamamahayag, ay nagpasaing si Secretary Chu Laurel. Yan ang sinasabi natin. Naunahan tuloy si Erlo Bringas eh. Sinabi ko na kasi si Erlo, bumili man lang kahit kalahating kilo sa ingin natin dito sa lamesa ng saganang mamamayan, ay kakainin natin eh. Naunahan tayo. Sabi nung taga-Department of Agriculture, ay uunahan tayo na sa ganang mamamayan. Magpasaing na kayo. Ayan kumain daw po ng naisaing na NFA rice ang mga opisyal ng DA. Kumain? Yes, kumain. Ano ulam? Upang ipakita sa publiko, Nelson, na maganda ang kalidad ng nasabing bigas na plano pong ibenta ng 20 pesos kada kilo. Pinangunahan po mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na, pinatunayan po talagang maganda at masarap ang kain nila. Pinatunayan din daw pong maganda ang kalidad, ligtas, ang naturang bigas na ibinebenta po nila o ibebenta nila sa publiko. Naka-rice cooker pa na, 1.5 rice cooker. Nakita mo na? Anong ulam? Anong ulam nila? Sardinas. Tapos tagkamay. Ayan Kasi hindi natin pinakita yung sumusubo, Oo nga, dapat. Sa isa daw pong press conference itong Martes, kinumpirma ng DA na ilulunsad nila ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu sa darating na Mayo bilang bahagi daw po ng pilot launch ng programa sa rehiyon sa Visayas. Ayon. Kasi nga naman, inulan daw po ng samot-saring kritisismo ang nakatakdang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos at naging pahayag daw po ni BP Inday Sara na ito raw ay panghayop at hindi po pantao. Kita mo na, napilitan tuloy sila. Tsaka narinig yung rekomendasyon natin, Nelson eh. Di ba? Tayo ang nagre-recommenda. Sabi doon ni Secretary Chu Laurel,
O bago maunahan tayo na palatuntunan sa ganang mamamayan sa Net 25, magpasaing na kayo. Ayan, inaamoy pa eh. Ayan o. O bago sinaing o. Isinaing sa rice cooker. Ayos, merong rice cooker. O. Tapos, ayan mga kababayan. Ayan, yan po, Nilagay po sinaing. natin sa rice cooker, ha? O, yan. Isasaing po natin ito nang hindi na natin lalagyan ng tubig. Ba't teka? Ayan, naluto. Ang galing ah. Galing, luto na. O, yan. Kakainin na po natin, ha? O. Sige. Wala na. Sayang. Bitin news. Sino ba ang camera mo? Hindi kompleto. Kulang, Hindi ganyan ang storytelling. Oo. Diba? Ang storytelling, dapat buo yan. Direk, sino ang cameraman natin dyan? Bakit hindi pinakita ng kumakain? Ano? Ang nakalagay, mga opisyal ng DA, kumain. Ha? Oo, wala yung... Wala naman yung video. Asan yung video? Papuntahin niyo dyan si Joey Morton at si Ryan Torcuatro. Kompleto yan. Hindi pwedeng sabihin mo Oo. kumain, tapos wala ka naman ipapakita ng ebidensya. Oo, para kahit ulam ka sanang galunggong na may Tsaka una, kamatis. magagalit yung nagpa-press ko, di ba? Oo. Sabihin niya, paano maniniwala yung tao na kinain namin niya, hindi nyo naman ipinapakita. Oo. Di ba? Nalobat daw, sabi. habang kumakain na lobat siya. Bitin eh. Oo. Oo. Kasi ang istorya may kumain eh. Oh. Oo nga. Tapos wala ka namang, ang nakalagay dyan, inamoy eh. So ang dapat nakalagay dyan, bigas inamoy lang, hindi kinain. Inamoy-amoy. May exemption na dyan ang Comelec. Meron na. Yun ang Oo. sinasabi ko. Oo. Ay, buti. Pero ito buti daw po, na-clear natin yan. the exemption is prospective in application. Ba? Ang ibig sabihin, may prospect. Prospective in application. Ano ibig sabihin? Ginawa pang technical ah. It shall not in any manner influence the conduct of the 12 May 2025 national and local elections. It shall not involve any distribution of ayuda, tupad, AIX, 4Ps, medical and burial assistance, which are normally given to qualified individuals, hindi dapat isabay. Ayun, yun ang sinasabi natin. Ito pa, Oo. elective officials and or candidates, Yung mga halal at mga kandidato, okay? aspirants, Yung mga tumatakbo. shall not be present during the distribution of ayuda, tupad, Ayun. AKAP, AIX, and 4Ps in whatever nature of form. Ayun na! Ayun na, Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi. Yan dapat. Oo, hindi ba? Oo. Oo. Dapat pagka papakita mo. Oo. Edi... Pero parang wala kayong ulam, Walang sir. ulam, oo. Binudburo naman lang, sinatgan mo man yung iodized ang salt. sabi nila, ito pong kanin na ito, kahit walang ulam, pwedeng kainin. Patunay lang na ito ay masarap. Tinan mo, sabi ni Si Asik Secretary Abdel Chu Demese, Laurel. hirap na hirap eh. Sabi ni Secretary Chu Laurel, ano ba itong ginagawa natin na ito? Bakit wala ba tayo kaulam mo? Hindi nyo man lang kami binigyan ng tuyo eh. Oo nga. Ano ba naman to si Asik Arnel de Mesa, isang PIO chip ng... Kulang yan. parang kulang-kulang. Kulang. Tsaka naman nakakita ng kanin na wala man lang kaulam-ulam. Hindi natural, di ba? Oo. Tuloy, si Secretary Laurel, sabi niya, Hirap na hirap tuloy kainin eh. hirap kainin ito. Oo. Kung lagyan nyo man lang ng ano yan, yung alamang dyan. Alam mo, May yun, sili. yung tawag, ginamos sabi, ginamos. O kaya Nako. naman laing. Ayan, Ubus ang kanin mo dyan. Yung Bicol Express, ang tawag nila sa... Kung Bicol Express, lalo na matakaw sa kanin yan. Sana nagpakuha mo lang ng sardinas si Secretary Laurel. Doon sa kanyang kumpanya. Merong sardinas si Canuel sa Piera dyan. Ganon? Yung catfish. Nilata na nila eh. Pero sinasabi ko. Hindi, ito kasi si Secretary Laurel, sardinas magnet ito eh. Ayaw niya nakakompetensya. Sardinas magnet yan. Ayaw pala eh. Ayaw niya kasi didikit sa kanya yung sardinas. Ganon? Magnet siya eh. Hindi normal, walang ulam. Tama. Oo. Kung gagawa kayo ng kwento, sabi nga natin, storytelling, buo, di ba? Kung kakain ka ng kanin, wala kumain ng kanin lang. Ako ang mapupuna ko dyan, si Asik Arnel de Mesa, siya ang PIO chip eh. Dapat naihahanda mo yan, Asik. Tama. Pagalitan mo. Kung ako si Secretary Chula, ano ba naman itong ginawa mo sa amin? Pinakain mo kami ng kanin na walang kaulam-ulam. Nagbuka kaming ano rito. Nagbuka kaming engot tuloy sa harap ng taong bayan. Kasi sabi kasi sa balita, kumain lang ng sinaing eh. Ako sa bagay, kumain ng naisaing na NFA rice. Hindi naman nila sinabing may ulam, di ba? Pero hindi ko kasi talaga pangkaraniwan. Nasusubo ka ng kanya na walang ulam. Yan nga. Ay, nako. Pero yung pinupunto mo kanina, Nelson, ay meron ng exemption. Pero,
Ano ibig sabihin? Buong Visayas na ba? Central Visayas ang mapagkakalooban? Ngayon bang bago mag-eleksyon? Kasi sabi, dapat walang halal na opisyal, wala yung tumatakbo, at saka yung aspiring, Yes. etc. Dapat ay wala kayo sa pamamahagi ng mga ayuda, iba't ibang klase ng ayudang ito. Kasama yung benta ng bigas na yan. Ayan. Oho. Nako. Pero gusto ko kasing ipunto, Nelson, yung, meron ba tayo doon? Yung binabanggit ni Yuse Claire Castro na ang pagbebenta po ng 20 pesos na bigas ay wala po itong halong politika. Hindi po ito itinatiming na ngayong eleksyon lamang. Noon anyang hindi kami nagbebenta ng bigas puna kayo ng puna. Ngayon naman nagbenta puna pa rin kayo ng puna. Hindi kayo naubos ng kapupuna. Ano ha? Iparinig nga natin. Meron ba tayo nun? Direct, iparinig nga natin yung boses ni Auntie Claire ukol doon sa sinasabi niya na walang halong politika ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Panoorin po Kailan natin. pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayan. Ano na sabi niya? Kailan pa ibibigay yung sakate? Ano yung sakate? Yung Sakate sa alam mo, kabayo? pagkain ng kabayo yan ha? Ganun ba? Mm. Ah, Di ba, damo ba yun? Damo ba yung sakate? Sakate ba ang tawag doon? Oo. ganun. Taga-Spain to brown out doon. Pumunta mo. Hindi kasi ang pangkaraniwang kasabihan Pilipino, aanhin pa ang damo Yun nga. kung patay na ang kabayo. Pero ngayon ko lang narinig yung sakate. Oo. Ang alam ko yung sakate, punta ka doon, medyo kati ng tubig doon. Sa inyo, yung bumaba na yung tubig. Walang tubig. O kaya naman sa sundalo, hukbong katihan. Oo. Di ba? Yun po ang sabi nung sakate pala yun. Aanhin pa raw niyang sakate kung patay na ang kabayo. So ibig sabihin, walang halong politika ito. Ibig sabihin, kailangan ng taong bayan. Natapat lang, Nelson. Sa tingin ko, yung eleksyon ng tumapat, Yun nga. hindi yung pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Oo. Sabi niya, di ba? Wrong timing yung eleksyon. Sabi niya, aanhin pa ang sakati kung patay na ang kabayo, di ba? Oo. Kaya nga ang tanong nila, ang dami nang namatay na kabayo. Bakit ngayon lang? Di ba? Yun ang tanong nila. Bakit naman hindi mas maaga-aga? Yun na nga. Nung pangako yan, 3 years ago, di ba? Oo. Bakit nung malapit ng eleksyon, tsaka nagkaroon? Oo. Parang pinilit, di ba? Pilit na pilit. Kasi alam mo ba, Jen, kung magkano gagastos dyan ng gobyerno? Ayan, sige. Aba, ayon po mismo kay DA Secretary Chu Laurel, hindi ko nga maintindihan kung meron na silang COMELEC Kasi Approval, dito naman sa COMELEC balitang exemption, dito naman sa balitang ito, sinabi niya na yun nga yung sinasabi, kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC. Ayun yung sabi ko sa iyo. Yan ang mga balita sa news habang nagpupunta ko rito. Mamaya kay Mads kung meron ng sige. COMELEC exemption ito. Oo. Ang sabi niya, Jen, kung ito ay itutuloy ng gobyerno, alam mo kung magkano ang gagastusin nila dito? Yung subsidiya, okay? Oo. Mula po sa 10 to 12 billion pesos. Wow, laki. Oho. Ganyan ang Kasi nga gagastusin. Ang totoong presyo ng bigas na ito ay parang 30 to 40 pesos. Bebenta ng 20, so meron kang subsidiya na halos kalahati. So andun ang computation. Oo. So 10 billion hanggang 12 billion. 12 billion. Sige, ilagay na natin sa 10 billion. Ayan, Gaano katagal yung 10 billion? Ayun na nga. Aha. Totoo ka, no? Hanggang kailan nga lang yun, no? Oo. 10 billion. Di tamang-tama yun. Maka May 9, 10, 11. hindi kaya doon? Oh. Hindi ba? Ang laki yung pera. Aha. Oo. Oh. Japanese surname can be referred to island Sakate Jima in Japan. Can be a Tagalog word meaning father or grass. Oh, Yun pala yun. Sakate kaya nga damo. Aanhin pa ang damo.
Kung yung Sakati pala, damo yung tinutukoy doon. Damo, oo. Damo. Okay, maganda. At least dagdag kalaman po mula kay Auntie Claire. No, ha? Kaya dapat ano kabay. Oo nga, kabayo. Oo. Spanish din pala yun. Ayun. Kasi tawag sa amin yan, horse. Horse. Wow, horse. Alam ko, pangalan ng kabayo niyo eh. A horse with no name. Yan. Well, kunin natin ngayon sinasabi niya, Nelson. Alin yan? Wala itong halong politika. Aba. Diba? Kasi yun ang naging sabagay. paratang nung Oo. nung mga, hindi lang ito, Lunes, Biyernes, Sabado, Linggo. Yun ang sinasabi nila, parang malian niya timing kung kailan magbibigay ng eleksyon. Parang, Kailan malalapit ang eleksyon. Parang gagamitin mo para i-boost ang kampanya Yan. ng mga kandidato ng administrasyon. At Pampapogi eh. At ipamamahagi niyo pa sa gawin ng Cebu na mahina daw, ha? Di ko alam kung totoo, ang alyansa. Oo. Doon daw nila uunahin para nang sa ganon ay makinabang ang ating mga kababayan doon. Baka maging pogi points ito at magresulta ng dagdag boto sa ating mga kababayan. Well, yun ang sabi ng iba. Hindi po ako naman naniniwala, Nelson. Kung halimbawa, eleksyon sa Mayo 12, kung bibigyan mo lang ng 1 kilo, 2 kilo, 10 kilong bigas ang ating mga kabayan sa halagang 20 pesos, Oo. baka hindi makapagpabago ng kanilang desisyon sa araw ng eleksyon. Ibig sabihin, kung ang iboboto nila ngayon ay ang grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas, kaya bigyan mo ng bigas yan, kaya hindi, baka yun pa rin ang susuportahan nila. Sabagay. At kung hindi man nila iboboto ang mga kabilang doon sa alyansa, hindi rin makapagpababago ng isipan ng ating mga botante ron kung bigyan mo ng mura at mahal na bigas. Di ba? Ewan ko ako yun po ang personal na pananaw ko sa bagay na yan. Ewan ko lang ang ating mga kababayan kung pwede bang makapagpabago ng kanilang pasya sa araw ng halalan, yung 20 pesos na bigas. Sa tingin mo? Sa tingin ko dyan ay pwedeng gamitin eh. Ha? Pwede. Halimbawa sabihin, yan bigas. 20 Gusto nyo pesos. mas mababa dyan? Iboto nyo yung Ganon? yung mga bulungan na lang, di ba? Kung tutuusin, dapat yan, 10 pesos. O kaya libre yan eh. Kaya lang, kailangan natin ng suporta. Ayun. So kung meron kang 100, di 5 kilo ng bigas na yun, no? Pwede, maliit na, no?